bayan, tumaas po ng mahigit 6% ang koleksyon ng Bureau of Customs nitong Hulyo. Patunay ito ng matagumpay na kampanya laban sa smuggling. Narito ang report. Gamit daw sa kusina ang daan-daang kahon na ito na lumapag sa Manila International Container Port. Pero nang buksan ng Bureau of Customs noong Huwebes, tumambad ang higit 80,000 pirasong vape. Inisyuhan na ng warrant of seizure ang mga produkto na pawang misdeclared. Modus ito na ginagawa ng mga importer para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Nabisto rin ang laman ng 10 container na ito na ibinagsak sa Subic. Chicken lollipop umano ang laman pero nang inspeksyonin, bumalandra ang tone-toneladang misdeclared agricultural products, gaya ng gulay at isda na nagkakalaga ng 100 milyong piso. Dahil sa pinalakas na aksyon ng BOC kontra smuggling at pagsawata sa maling deklarasyon ng mga produkto, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lumobo na sa 85.46 billion pesos ang nakolektang buwis ng Customs Bureau ngayong buwan ng Hulyo. Ikinalagod naman ito ng palasyo at binigyang pugay ang BOC. Mas mataas din sa nakolekta ng BOC kumpara noong June na umabot sa 77 billion pesos. Mas mataas din dito sa July 2024 collection na 80.4 billion pesos. Sa tala ng Bureau of Customs, ito na ang pinakamataas na koleksyon sa loob ng isang buwan ngayong 2025. Sa kabuuan, umabot na sa 544 billion pesos ang nakolekta ng ahensya mula Enero hanggang Hulyo 2025. Refleksyon ng determinasyon ng administrasyon ni Pangulong Marcos na mahuli ang mga nananamantala at palakasin ang mga programa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ang taripa, value-added at excise tax kasi na ipinapataw sa mga inaangkat na produkto na pupunta sa Bureau of Treasury. Mula rito, ipinagsasama-sama ang kita ng gobyerno para makabuo ng pambansang budget na pumupondo sa libreng edukasyon, 4Ps, Build Better More at mga proyektong magpapaunlad at magbibigay ginhawa sa mga Pilipino. Kalezal Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.